Good morning sa ating lahat. Binigay ng Panginoon na message, the power of the name, the Lord Jesus. So, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, the power of the name of Jesus, po ay matatagpuan natin doon sa Acts chapter 3. Dito po mababasa natin sa Acts chapter 3. So ito po yung ito yung talata na gagamitin natin. And then, makikita natin kung paano ito ginamit ni Pedro at ni John. So, babasahin ko muna yung ating Acts chapter 3. Doon natin makukuha. And then, yung verse na ating gagamitin, yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, doon sa verse 16. So, pero yung kukunan natin doon sa chapter 3 hanggang 10. So, babasahin ko muna ito. Hallelujah. Sabi dito sa salita ng Panginoon, minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan at papasok sa templo, siya naghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin naman ang lumpo at pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. So, mayroong iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ni Kristong na taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya ang kanyang kamay at ng lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong na lalaki, ito ay nagpalukso-lukso at simulang lumakad. Hallelujah. Pumasok sa templo at kasama nila at masayang lumalakad at nagpupuri sa Diyos at nanggilala sila at na makilala nila siya ang pulubing dating nakaupo sa pinto ang maganda ng templo. Pagpalaan ng Diyos sa kanyang salita, kahit po mananangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan. Hallelujah. Kami po ay nagpupuri, napapasalamat sa iyo. Kailangan namin your presence, your Holy Spirit. Ikaw po mangusap, ikaw po ang makita, ikaw po ang lumagay sa aming harapan. Ikaw po ang magsalita sa bawat sa amin, O God. Ako ay instrumento, Lord, hallelujah, ng iyong kapangyarihan at ng iyong kadakilaan. Amen. Lord, nawa po, O God, mawagpala ang bawat isa, maging ang nasa online, O God, in the name of Jesus, sa pangalan mo, tunay na maasahan at magbibigay sa amin ng tagumpay at kalakasan. Kaya, O God, Lord, in the name of Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo po papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. So, dito makikita natin, amen, na ang sina Pedro at Juan ay nagpagaling ng may sakit na lumpo. Ito pong lumpong ito ay nadoon sa templo at araw-araw ay nagpapalimos. Amen. Kita natin na kahit si Jesus ay wala na dito sa mundong ito at siya ay naroon na sa luklukan ng Diyos Ama, siya po ay nagpapagaling pa rin. Amen. Siya po ay may himalang ginagawa. Kung ang mga lingkod ng Panginoon ay magpapatuloy, amen, at patuloy pagagamit sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. Amen. May gagawin ng Diyos. So dito ay makikita natin saan natin mapapatunayan ang salita ng Panginoon at ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. Doon sa verse 16, ang sabi dito, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. So, in the name of Jesus, walang imposible. In the name of Jesus, pwede maghimala ang Diyos.
Sapagat sa silong ng langit, sabi ng Panginoon, ang kanya lang pangalan ang pwede magligtas sa tao. Tayo may kapayapaan na mayroong kinikilalang Diyos. Mayroong tayong pangahawakan, amen, pagdating ng panahon. Hallelujah. At maging present kung yung anong needs natin ay pagkakaloob ng Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So, na kay Jesus ang lahat ng ating pangangailangan. Na kay Jesus ang ating pananampalataya. Na kay Jesus ang ating buhay. Amen. Hallelujah. Nasa Kanya lahat. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Kasi lahat ay ginawa ng Panginoon. Kung ating mababasa yung apat na book of gospel, na yung sa Matthew, Mark, and maging Luke and John. Kung ito po ay ating mababasa, makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang bagay na hindi niya ginawa. Sapagat siya ay anak ng Diyos. Amen? Siya ay anak ng Diyos. Siya yung naging tao, amen, na walang kasalanan. Amen. Nasa Kanya lahat ang ating pangangailangan. Hallelujah. Nasa Kanyang lahat. Hallelujah. Ito po ay Kanyang pinatunayan. Kung ito po ay nabasa natin yung apat na gospel, makikita natin doon ang kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ginawa niya. Pero, hallelujah, sinong nainggit? Si Satanas. Maging yung mga Praseo and Escriba, yung dalubhasa sa mga salita ng Panginoon. Sa Ten Commandments, dalubhasa sila. Pero kinainggitan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, tuwing Sabbath day, tuwing sa araw ng pamahinga, ang Panginoon ay gumagawa ng himala. Kasi siya ay Diyos. Amen. Siya ang may-ari ng Sabbath day. Doon nila kinuha kung bakit ang Sunday, the first day, doon natin may tulad yung sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. So, ibig sabihin, kung uunahin, at yun ang ating ginagawa. Amen. The first day is a week. Sunday. Kaya ang Diyos ang ating inuuna. Dito makikita natin kung paano ginawa ng Panginoon noong si Pedro at si Juan ay nagpagaling. Amen? Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Yun ang huwag nating iwawala, yung faith. Yung pananalig sa Panginoon ang huwag nating aalisin. Amen? Any situation. Kasi magkakaroon tayo ng sabi nga ay may pagsubok. Hindi yun mawawala sa isang Kristiyano. Bakit? Meron tayong kaaway. Si Satanas ay nandyan. Sabi nga, si Satanas ay katulad ng isang liyong umaatungan na naghahanap ng masisila. At ang kaaway natin, sabi nga, ang kaaway natin ay hindi tao, kundi espiritong na andyan sa ipapuwid. Espiritong para tayo buli. Amen. Sa impyerno. Hallelujah. Ito po ay nakasulat sa Efeso. Amen. At maging sa na-mention ito ni Pedro. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang Kristiyano ay mayroong pagsubok. Kailangan natin ang maging matatag. Amen. Amen. Walang Kristiyanong hindi dadaan yan. Sabi nga, ang Kristiyano ay katulad ng ginto na pararaanin sa apoy. Amen. Upang mapatunayan ito'y tunay na ginto. Ganon din daw po ang pananampalataya. Amen? Our faith, hallelujah, dadaan sa trials, dadaan sa pagsubok. Kung sa pagsubok na yan, tayo ba ay susuko?
Susuko ba tayo sa ating pananampalataya? Hindi. Alam natin, hallelujah, mayroon tayong kaaway. Ano sabi ni Santiago? Magkala kayo pagka kayo dumadanas ng pagsubok. Kasi lalong magiging matatag ang ating pananampalataya. Amen. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kasi, paano ba papatunayan natin? Kasi pag wala tayong pagsubok, amen, smooth ang buhay, hindi tayo lalapit sa Diyos. Tama. Hindi tayo mananalangin. Hindi tayo hihingi ng tulong. Kasi smooth lang eh. At yun yung karamihan sa maraming tao. Gusto nila yung ganun. Amen. Bakit? Gusto nila yung ganung sistema. Hallelujah. Kasi lumalayo sila sa Panginoon. Amen. Isipin mo, wala naman tayong ginagawang against sa bawat isa, no? Sa ating pananampalataya. Pero bakit meron gumagawa sa atin ng di pagtanggap? Amen? Wala naman tayong ginagawang para maging kaaway. Amen? Pero bakit tayo nakakaranas? May ginawa tayong masama? Wala. Meron ba tayong salitang sinabing masama? Wala. Pero ang maraming tao mas gusto yung gusto nila. Amen? Kasi nakasulat din sa Bible, sabi nga, maraming taong pipili. Amen? Na kung ano lang gusto nilang marinig. Yung pabor sa gusto nila. Hindi yung gusto ng Panginoon. Pag ang Panginoon na nagsalita, wala yung preno. Amen. Praise God. Wala yung lahat sasabihin niya Yes. upang tayo ay maging perfect. Upang tayo ay maging holy. Amen? Lahat sasabihin niya kung ano ang gusto niya. Amen? Upang sa ganon, hallelujah, maging perfect tayo. Sabi nga ng Panginoon, wala namang matuwid. Wala kahit isa. Pero nais ng Diyos maging matuwid tayo. Kasi si Jesus is holy. Ni minsan hindi siya nagkamali. Ni minsan hindi siya nagkasala. So, yun ang way ng Panginoon para makamtan niya yung heaven. So, balikan natin, amen, dito. So, yung faith, hallelujah, kailangan tayo'y maniwala, amen, na anuman ating paniwalaan gagawin ng Diyos. Kaya huwag nating alisin yung faith sa buhay natin. Sabi po doon sa Santiago chapter 1, Santiago chapter 1 verse 6 and hanggang 8. So ito yung kailangan natin, hallelujah, upang manatili yung pananampalataya. Kung sino na unang nakakita, amen, pwede ninyong basahin. Dito po sa Santiago chapter 1, hallelujah, verse 6 and 7, ang sabi po rito, amen, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, sa ating mananampalataya at sa ating believer, aalisin natin yung doubt. Amen? Aalisin natin sa ating buhay yung pag-aalinlangan. Ito yung kalaban natin eh. Amen? Sabi nga, gagawin kaya ng Diyos. Tutugunin kaya ng Diyos. Pag gano'n ang ating kaisipan, hindi ito po mangyayari. Amen? Kailangan ay tayo kung nakilala ng Panginoon, manindigan tayo at manampalataya. Manampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, anong sa verse 7? Sabi ito, huwag umasang tatanggapin ng anuman mula sa Panginoon
ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So, ibig sabihin ng Panginoon, hallelujah, huwag tayong mag-aalinlangan. No? Pag tayo nanampalataya, maniwala tayong gagawin ng Diyos. Amen? As of now, kami ay kami mag-asawa. Talagang sa Panginoon kami umaasa. Amen. Amen? Hallelujah. At yung word na the Lord Will. will Provide. provide. Yun ang ating huwag tayong mag-alinlangan. Yun ang ating panghawakan. Amen? Tayo anak ng Diyos. Ano nga, tayo doon sa ating inawit, tayo mga anak ng Diyos. Kung anak ng Diyos tayo, hindi tayo iiwan ni pababayaan. Amen. Anak tayo, amen. Hallelujah. So, ibig sabihin sa faith natin ay huwag nating isasama ang doubt. Amen. Ano pa? Sa faith natin, amen, sa pananalig sa Panginoon, maniwala tayo na tutugunin ng Diyos ang ating prayer. Amen. Hallelujah. Doon sa Hebrew chapter 11 verse 1. Anong sabi doon? Hallelujah. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So, ang pananalig, amen, kailangan tayo ay maniwala agad. Hallelujah. Maniwala tayo, hallelujah, doon sa ating iniisip na gagawin ito ng Diyos sa atin. Amen. Ito'y panghawakan natin dahil ang Diyos natin makapangyarihan. Hallelujah. The power of the Lord. Hallelujah. So, yun po yung dito ipinakikita ang kapangyarihan ng Panginoon. So, may binigay pa rin verse. At hindi, sa verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. So, kailangan natin ang malalim na pananalig sa ating Panginoon. Sapagkat, amen, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. So, tayo nabubuhay sa mundang ito. Amen? Kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo ay gumagalaw sa mundong ito, mayroong Diyos Amen. na nag-iingat sa atin. Amen. Mayroong Diyos na nakakakita sa atin. Amen. Mayroong Diyos na tutugon sa atin. Amen. Kailangan natin yung faith, kailangan natin yung paniniwala, siya ay God. Amen? Amen. At maging sinabi ng Panginoon dito sa Matthew 21 verse 21 and 22. Hallelujah. Ito ay, nung ang Panginoon ay ginawa niya, hallelujah, na doon sa puno ng igos, hallelujah, nung makita niyang walang bunga, ito ay kanyang sinabihan. So sabi dito sa verse Matthew 21, verse 21 and 22, ang sabi dito ng Panginoon. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. So we have a power, amen? Dahil sa ating faith, tinuruan tayo ng Panginoon, amen? Na tayo ay maniwala, amen, sa sinabi ng Diyos. Nagawa ito ng Panginoon. Nagawa niya doon sa puno na hindi ka namumumunga. Pero nagtaka mga lagay, bakit nung sinabi ng Panginoon, namatay agad yung puno. Pero ang sabi sa verse 22, at anumang hingin nyo sa pangalan ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So, ibig sabihin, may gagawin ang Diyos kung wala tayong pag-alinlangan at nananalig tayong magagawa ng Diyos. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung yung ating nabasa kanina sa Acts chapter
3 verse 16. Dahil sa pangalan ni Jesus, yung lalaki ay nakalakad. Amen. Hallelujah. Dahil sa pananalig natin sa Panginoon, tutugunin niya ano man yung ating nais, kung ano ang ating vision, kung ano ang ating pangarap. Ito ay gagawin ng Panginoon dahil tayo naniniwala sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, maging si Christine, amen, your faith, may gagawin ng Diyos sa iyong at magiging successful ang gagawin ng Panginoon. Kasi, kasama natin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito ay huwag mong sasamahan ng doubt. Amen? Bagamat kahit sabi nga nakikita natin may delay. Pero, divine delay, mas the best ang ginagawa ng Diyos. Amen. Tinuturoan tayong maniwala sa gagawin ng Panginoon. So, yung una ay yung faith. Kung bakit yung lalaki ay nakalakad dahil siya ay naniwala sa sinabi ni Pedro at ni Juan. Nang sabihin, wala akong ginto, amen, at pilak, pero merong ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. At ito ay lumakad. Amen? Hallelujah. So, makikita natin, so number 1 yung faith. Ang pangalawa, aksyon. Kailangan natin yung aksyon. Kasi, sabi nga doon sa Santiago, faith without action, patay. Amen. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, ito ay nakita ni Pedro at ni John, hallelujah, nung makita niya yung nagpapalimos. Mahirap yung situation. Hindi nga kalooban ng Panginoon na yung manlimos. Ang gusto ng Panginoon, maniwala tayo sa Diyos. Bagamat sabi nga, nakita natin naging ugali na ng marami. Nga naman, hindi ka na magtatrabaho. Mag-aambang ka lang sa mga area ng stoplight, pero hindi ka looban. At ito yung ginawa ng Panginoon nung gamitin sina Pedro at Juan. Pinalakad niya. Amen. Ang lumpo. Ganun din tayo. May mga bagay na maaaring tayo ay may pangyayari sa ating buhay. Pero hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong malungkot, na manatili tayong weak, manatili tayong walang lakas. Kailangan natin ng kalakasan. Amen? At kung mayroong man si Shane na pangarap, manindigan ka sa salita ng Panginoon. Amen? Kung ano yung pangarap mo na gusto mong mangyari to your family. Amen? Hallelujah. So, anong kailangan? Aksyon. Dito makikita natin yung aksyon yun dito sa chapter 3, amen, verse 1 to 6 ng Acts. Anong sabi dito? Minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. So napakahalaga ng pananalangin. Amen? Napakahalaga ng pananalangin. Ito, kumaan na natin pag prayer time sa church, no? Bihirang-bihira lang ang napunta. Yun lang, nais. Amen? Kasi napakahalaga ng prayer ng bawat isa, yung sama-samang panalangin. Sa verse 2, sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan napapasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro, tumingin ka sa amin, at tumingin nga siya at pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Kristong taga Nazaret, lumakad ka. So, hindi nito mararanasan
Amen, ng lumpong ito kung ang apostol ay hindi kikilos. Amen. Kung hindi gagawa. So, maging tayo rin mananampalataya. Amen. Kung nais nating maging successful ang gawain ng Panginoon, Galaw-galaw. laging kilos-kilos. Sabi nga yung umatay kami ng seminar doon sa kahit daw isang person Isang taon lang. sa isang tao, madala sa Panginoon, madala sa church, Yung isang yun, wala. at yung isang yun magdala rin ng isa, no? Lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng bawat isa ay magdala ng isa, yearly pa yun, ha? Ang dali ngayon mag-share ng gospel. Lalo sa mga friend natin, Yes, no? God. Sa mga kakilala natin, sa kung tayo ayos ang relationship natin sa family natin, ang daling lumago ng church. Amen. Tayo yung aaksyon. Tayo ang kikilos. Amen. Ang sabi nga, isa lang. Pero hindi naman, isa lang pwede mong kakilala, no? Hallelujah. Hindi isa ang kilala natin. Napakarami. Lalo na mga mahal natin sa buhay. Or mga friends. Hallelujah. So, kung hindi ito ginawa ni Pedro at ni John, hindi mararanasan noong lumpo na siya ay gumaling at lumakad. So, ibig sabihin, kailangan natin yung aksyon. Kailangan natin yung galaw-galaw. Amen? At yung next Sunday, doon tayo sa Malalukan, Amen. sa Amaya. At pag yung lahat na nandun, nakakilala sa Panginoon, is a big church. Magtulong-tulong tayo. Amen? Our testimony. Amen? Hallelujah. So, dito ay pinakita ng Panginoon dahil sa aksyon ni Pedro at Juan, mayroong pinalakad ang Panginoon. At mayroong miracle na ginawa. Maging tayo. Una yung faith, no? Pangalawa yung gawa sa aksyon. At may gagawin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Pangatlo, amen, mayroong pinagaling. Merong gagaling. Merong tutugunin ng Panginoon. Doon sa kahilingan. Kasi tayo ang gagamitin ng Diyos para maniwala ang tao. Amen. Upang mayroong himala gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ito rin po ay makikita natin doon sa Acts chapter 6 and 7. Hallelujah. Basahin natin. Acts chapter 3. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Kristong na taga Nazaret, lumakad ka. Ibig sabihin, mas higit yung ibinigay ni na Pedro at Juan. Yung kagalingan. Mas malaki ang kanyang pakinabang pag naging normal ang isang tao. Amen? Kasi magagawa niya ang lahat. Ay kung bigyan ka lang naman ng bariya at nananatili kang nakaupo, wala kang magagawa. Pero ang binigay ni Pedro at John, yung kagalingan ng lalaki. Ano pang ginawa ng lalaki? Siya ay nakalakad. Amen. Hallelujah. Sa verse 7, ano sabi doon? Sa verse 7, hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itinindig. Pagkakay lumakas ang paa at bukong-bukong ng lalaki. Ibig sabihin, pag mayroong tayong ginawa, tayo ay mayroong isinare natin ang mabuting balita, may himalang gagawin ng Panginoon. At unang-una sa lahat, yun nagsishare. Kikilos ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, God with us. Amen. Ano pa? Sa pang-apat, walang imposible sa Panginoon. Doon pa rin sa Gawa chapter 3, 9 and 10.
Hallelujah. Nakita ng lahat na siya'y lumakad at nagpuri sa Diyos. Nanggilala sila ang makita nilang siya ay ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda. So nakita ng mga tao na ang Diyos ay may himalang ginagawa. Amen? Hallelujah. Na ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Sila yung mga apostol pero may himalang ginawa. Maging tayo believer. May himalang gagawin ng Diyos. Basta tayo naniniwala sa salita ng Panginoon, naniniwala tayo sa pangalan ni Jesus. Amen? The power of the name of Jesus. May himalang gagawin. Amen? At walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Ano pa, saan natin makikita yung walang imposible? Hallelujah. Doon sa Acts chapter 3, verse 16. Amen. Ang sabi doon, ang kapangyarihan, amen, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Ibig sabihin, the name of Jesus ang siyang nagpagaling. We can use the name of Jesus. Sa oras ng sitwasyong tayo ay nangangailangan, gamitin natin ang pangalan nito. Doon chapter 14. Ang sabi doon, kung kayo ay mananalangin, amen, 14, 13, and 14. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko. Amen? Gagawin ko, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Upang maranasan ng maparangalan ng Ama sa pangalan ng Anak. So, ibig sabihin, hallelujah, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pangalan ng Anak, sa pamagitan ng Anak. So, ibig sabihin, use the name of Jesus. Christy, hallelujah. Gamitin mo pangalan ng Panginoon pag ikaw isasalang na sa operating mo. Amen? Maniwala ka ng di gagawin ng Diyos. At sa verse 14, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Amen. Sa pangalan ni Jesus, may gagawin at tutugunin ang ating pangangailangan. Amen? Hallelujah. At ano pa ang pwede natin panghawakan? Doon po sa Matthew chapter 28:18. Hallelujah. Ang sabi rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. Doon sa Pilipos, sabi nga, maging ang nasa impapawid, maging nasa ibabaw ng lupa, at maging nasa ilalim ng lupa ay lahat ay luluhod sa Panginoon. Amen. Doon po sa Pilipos chapter 2. So, ibig sabihin, tunay na ang ating Diyos na pinananampalatayanan, ang Diyos ay may gagawin sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kasi why? Kung tayo anak ng Diyos, amen? Sabi nga, nasa atin ang Panginoon. Amen. God with us. Amen? At ang sabi ng Panginoon dito sa Matthew 28, verse 20, at ang sabi at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama natin si Jesus. Amen? Kahit sa inyong mga bata, kasama ninyo si Jesus. Amen. Araw-araw. Kung ano ang ating ginagawa, kasama natin si Jesus. Amen? At kung mali ang ating ginagawa, nakatingin si Jesus. Amen? Pero ang Panginoon hindi ka aagwatan kasi anak tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Anak tayo ng Panginoon. Kaya, thank you, Lord. So, ito ang ating pwedeng panghawakan yung faith,
Amen? Yung action, may healing ang Panginoon na may ginagawang kagalingan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Walang imposible sa Panginoon. Sabi nga, all authority, amen, all power ay ibinigay na kay Jesus. Amen. Kaya tayo may panghawak. Amen. Hallelujah. Si Jesus ay nasa atin. Kaya sabi niya, tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama natin si Jesus dito sa ating kalagitnaan. Sabi nga, 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, narito si Jesus. Amen. Nandito ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, aalisin natin yung pag-alinlangan. Amen. Amen. Ano man yung pangarap natin, ano man gusto natin, amen, sabihin natin kay Jesus, at ito ay kanyang gagawin. Amen. Sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Naway mapagpala ang lahat, amen, nasa online, at manunood, maging bawat isa sa atin, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. The power of the name of Jesus. Hallelujah. At binigay sa Panginoon ang lahat ng kapangyarihan. At babasahin ko yung verse natin, pinagpunan nito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito sa pananalig sa kanya pangalan. So, kailangan natin ang pananalig. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakita. Amen. So, tayo po ay mananalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Panghawakan namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Lord, tumingin mo, manahan sa puso namin ang iyong pangalan, O God. Ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, we worship you, we glorify your name. Hallelujah. Lord, pagpalain mo kami, O God. Hindi mo po kami iwan, ni pababayaan man, O God. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa, maging nasa online, maging narito, O God, maging ang mga manunood, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, tutugunin ang pangangailangan mo. Tutugunin ang mga pangarap mo. Tutugunin ang lahat ng iyong kailangan. Tutugunin, hallelujah, in the name of Jesus, ang kapayapaan, kagalakan, hallelujah, ay makamutan natin. Hallelujah, ang katapatan sa ating Panginoon at ang katapatan natin sa lahat. Yung pag-ibig of God in the name of Jesus. Lord God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat. Hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan pa. Kasama ka namin sa lahat ng oras. Every second, hallelujah. Kasama ka namin, Panginoon. Alam mo ang aming kalalagayan. Alam mo ang aming sitwasyon. Alam mo ang lahat. Hallelujah. Lord, we need your presence always. Huwag mo kaming iiwan. In the name of Jesus. Sa lahat man, aming pangangailangan ng God at mga pangarap. Thank you, Lord. Maging si Kristo, God, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo. Hallelujah. Sa operation niya, God, thank you, Lord. Pinagaling mo na siya, God. Gamitin mo, Lord, hallelujah, ang mga kamay ng doktor. Yung knowledge ng mga doktor, hallelujah. Supportan mo, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, maging sa financial, God, Lord, thank you, Jesus. May ginawa ka ng Panginoon. Maging sa sustain, God, ano man ang pangarap niya, God, in the name of Jesus, Lord, palakasin mo ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Yung pag-ibig sa iyo at yung katapatan sa katapatan sa iyo. In the name of Jesus. Lord, alawin mo siya. Hallelujah. Bigyan mo po siya ng kapayapaan, kagalakan sa buhay niya. At mga pangarap, Lord, na mararanasan niya ang kabutihan ng Diyos. Maging kabataan ito sa mga bata, Lord.
kami nagdagawa. Wala namin, Lord, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng Yes, nanood, Jesus. lahat na nakinig, hallelujah, ay pinagpalang na Amen. sa kanilang pangkailangan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung tayo mayroong pagkakaloob, Tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. hallelujah, Lord. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa kabila You are our ng Father. lahat, Hallelujah. Lord Jesus. iyong tinanggap. Hallelujah. You are our Tinawag Lord. mo Hallelujah. kaming iyong Ikaw ay aming anak. Panginoon, our Savior. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito. Amen. Ikaw po mag-bless sa mga kamay na Yes, nagsisikap. Lord. Yes, Pagpalain mo ang Lord kanilang Jesus. pinagkukunan, Panginoon, Amen. ang pagpapalang na gagaling sa iyo. Patuloy, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang magpala. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Diyos kang mabuti na hindi nagkukulang sa amin. Amen. Diyos na kailanman na hindi nakalimot sa iyong mga anak. Ma, Amen. salamat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong provision, Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain mo rin ang magulang ng mga batang ito, Panginoon. Amen. Ang kanilang pangangailangan na ay magkakaroon ng katugunan. Amen. Dahil ikaw ang Diyos na inuna nila, kasama ang kanilang pamilya, na sa pagpapalang pinagkaloob sa oras na to. Ama, salamat sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen.